Alam mo na ba yung mga unit conversions? Hindi pa? Sige, tara explain ko sa'yo. Saglit lang to. Hello everyone, I am Hannah Grace, a second-year pharmacy student, and here's what I've learned during my first year. Now, let's talk about the SI units, also known as the metric system. Ito ang international standard system na ginagamit sa medicine at pharmacy. Ang metric system ay based sa multiples or fractions of 10, kaya madali lang siya i-convert, lalo na pag sanay ka na. It uses 3 standard units: meter for length, grams for weight, and liter for volume. Meron din tayong guidelines kapag gumagamit ng SI units. Unang-una, use decimals, huwag fraction. Pangalawa, dapat kapag gumagamit tayo ng decimal at ang number natin ay nandoon sa kanan, dapat lagi may leading zero. For example, 0.5. Dapat isusulat mo siya as is na 0.5 at hindi 0.5. Kasi magiging invalid yon. Tapos, bawal ang trailing zero after whole numbers. For example, you have your value 1. So, bawal na 1.0. That's already a trailing zero. So, di po allowed yon. And microgram can be also written as mcg or yung kanyang symbol na to. So, meron din tayong ginagamit na unit position scale. So, ito ang gagamitin natin. Wow. So, ibig sabihin, kapag magre-reduce ka to smaller units or smaller denomination, mag-multiply ka, papunta ka sa kanan. Pero kapag i-increase mo siya to higher units, pupunta ka sa kaliwa, magdi-divide ka. Tandaan mo, yun lang ang technique dyan. Yung nakikita yung number 10 sa pagitan ng bawat denomination, yun yung value nila. So, kung gagawin mong kilo to hekta, 10 lang. Pero kapag kilo to deka, 100 kasi 10 times 10. Pero pagdating mo dun sa millimeter at micro, 1,000 ang pagitan nila.